Ayan, sabi po dito mga kababayan, 13 tulog na lang, Pasko na Pilipinas. At habang abala ang marami sa pamimili ng 500 budget, pang Noche Buena, may tanong na hindi mawala-wala sa isip ng bawat mamamayang Pilipino or ng NOYP. Saan kaya magpapasko si dating House Speaker Martin Romualdez? Panay ang banta ni Ombudsman Boyeng Remulla na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Maingay, parang may malaking pasabog, umaasa ata ng palakpakan. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, kaya na ito pong si Martin Romualdez, mapagpasko din sa bilangguan lalo na. At maliwanag naman na siya po ay nadadawit sa isyo ng maanumalyang flood control. At imposible naman na lahat ng ginawa ni Saldico hindi po alam ni former House Speaker Martin Romualdez, lalo na at downline po niya ito pong si Saldico. So sabi pa dito mga kababayan, pero kapag ka daw si Martin Romualdez na ang napapag-usapan, biglang tatahimik, biglang magiging maingat, biglang may kung anong due process na napapag-usapan or pinag-uusapan na di naman niya ibinibigay sa iba mismo. Kahit pa nakakalula na ang yaman, ebidensya at malakas na koneksyon na tumutumbok sa pintuan ng dating House Speaker, parang di pa rin sapat kay Ombudsman Remulla na imbestigahan man lang ng maayos si Romualdez. Sa isinasagawang WR Advisory Group survey, 20%. Ay po dito 20% daw ng mga respondent ang nagsasabing siya ang primary accountable, malinaw na lumulutang ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, marami daw po mga kababaeng Pilipino natin na nagsasabi na dapat pong mapapanagot itong si former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung titingnan nyo, ang tapang nga naman, kahit kayo mapapaisip mga kababayan bakit nga naman ang tapang ni Ombudsman Boyeng Remulla na magsabi na lahat ay magpapasko sa bilangguan. Samantalang yung sinasabi na primary accountable o mas may pananagutan mga kababayan, bakit tila lumalambot ito pong Ombudsman kapag si Martin Romualdez na yung pinag-uusapan? Tayo nagtatanong lang naman. Kayo po ba, Ombudsman Boyeng Remulla, kinakabahan o natatakot dito po kay House Speaker Martin Romualdez? Hindi nyo po ba kayang seryosohin yung investigasyon kay Romualdez? Lalo na't maliwanag naman yung sinabi ng ating mahal na presidente na kung may sapat na ebidensya na laban po dito kay Romualdez, dapat na siyang makasuhan ng plunder at graft. Para na sa ganun mga kababayan, kahit ito mapapanagot din. Maliwanag din naman po ang sinabi ng ating mahal na presidente na kahit pa sino ang nasasangkot ay kailangan po mapapanagot. Wala po siyang pakialam kung kamag-anak man o kapatid mga kababayan. Ang mas prioridad niya ay ang taong bayan. Yun ang mas mahalaga sa kanya. Kaya nga walang kaibig-kaibigan sa ating mahal na presidente. Sana, ang aking panawagan dito mga kababayan, sana seryosohin naman ng Ombudsman ang pag-iimbestiga po nila dito po kay former House Speaker Martin Romualdez. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Alam nyo ba, eto daw alam nyo ba na may pangalan ng binura ang ICI sa pagkakasangkot sa flood control scam? Wala kasi talagang matibay na ebidensya laban sa mga ito. Pero bakit patuloy pa rin silang tinatarget ni Remulla? Bakit may mga case build up para sa mga ito? Kahit tinuldo ka na ng mga ng mas maayos at mas credible na proseso ng investigating body, nagtatatak ba ng latang Office of the Ombudsman para lang may ibang mapag-initan at mailihis ang usapin mula sa dapat talagang managot? Kasi nakakapagtaka talaga mga kababayan Bakit pagka kay Romualdez medyo malamig yung init ni Ombudsman Boyeng Remulla, medyo kumakalma si Ombudsman kapag si Romualdez na ang pinag-uusapan. Kaya nga ako, dapat talaga kung matibay ng ebidensya laban kay Romualdez, dapat makasuhan na po yan at dapat maimbestigahan na po yan dahil hindi naman po talaga biro yung kanyang yaman. At hindi naman po talaga mga kababayan biro yung sinasabi na siya ay sangkot. Kasi imposible nga naman na wala siyang kinalaman dyan, lalo na at si Saldico downline po niya at siya ang House Speaker nung mga panahong kasagsagan, yung mga insertion na yan, yung mga mali-maletang pera na yan at mga kickbacks na yan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, sa ginagawang ito ni Remulla hindi may kakaila na mayroon itong kinikilingan at mayroong gusto pang mapag-initan. Yung dapat sana'y may malamig-lamig na selda ngayong Disyembre, baka mainit-init pa ang litsyon na nasa mesa nila habang nagtitipid
ang pamilyang Pilipino sa manipis na Noche Buena na sa spaghetti or na pang ano yun, sa manipis na Noche Buena na spaghetti na walang hotdog, hamon na kalahati lang at queso de bola kasing tigas ng mukha ng mga opisyal ng gobyernong sangkot sa maanumalyang flood control, makakasiguro tayong napakasagana ng Pasko ng dating House Speaker, Pexman. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, eto kahit kayo magtataka kayo kung sino yung pumirma ng travel clearance dito pong si Saldico. Bakit po ito yung nakaalis ng bansa? Di ba noong mga panahon na yan, ang speaker pa na nakaupo, walang iba kung hindi ito pong si Martin Romualdez. So ngayon, ang hindi natin maintindihan kasi dito mga kababayan, ang masakit kasing ginagawa ng mga ito na sila na nga nagnakaw ng pera ng taong bayan, idinadawit pa nila yung mga taong matitino at nagtatrabaho lamang. Kasi ito yung naiisip ko dyan mga kababayan na in my personal opinion. Kaya kasi siguro dinadawit nila ang pangalan ng presidente kasi baka siguro ginamit talaga ni former House Speaker Martin Romualdez ang pangalan ni PBBM nang hindi po alam ng ating mahal na presidente. Kasi biruin nyo kung talagang ini-issue po nila si PBBM dyan, sa tingin nyo pa iimbestigahan kaya ni PBBM yan kung alam nyo sa sarili niya na sangkot po siya? Siyempre hindi mga kababayan. Ang magiging ending po niyan, magiging katulad ni Digong na mananahimik na lang. Pero mali po si PBBM pa ang una na nagpa-imbestiga po dyan. At ang una mga kababayan na talagang tumutok dito po sa maanumalyang flood control na ito. So ibig sabihin, talagang ginamit lang ng mga taong magnanakaw na ito ang pangalan ng ating presidente para maidawit mga kababayan sa issue po na yan. Kaya nga ako tinatanong ko kayo kanino ba kayo mas sumusuporta? Kay presidente ba? Kay PBBM ba? O dito kay former House Speaker Martin Romualdez? Kung ikaw ay sumusuporta kay Romualdez, hindi ka Marcos loyalist. Kung hindi, Romualdez loyalist ka. At hindi mo matatawag ang sarili mo na Marcos loyalist ka. Kasi ako talaga mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, unfair po talaga na nagagamit ang pangalan ng presidente dyan lalo na at walang ibang hinangad at inisip ang ating mahal na Pangulo kung hindi magtrabaho lamang para tulungan at tugunan ang pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, sa inyong palagay, dapat ba na seryosohin ng ombudsman ito pong investigasyon na ito laban po kay former House Speaker Martin Romualdez? Kasi ang pananaw ko po dyan, dapat po talaga mga kababayan na kapag matibay ang ebidensya dito kay Romualdez, dapat po itong mabulok sa bilangguan. Dapat po itong mapapanagot mga kababayan kasi hindi po biro yung pagnanakaw na ginawa po nila sa kaban po ng bayan. Anyway, comment below na lamang po kung ano po ang opinion at komento po ninyo hingil po sa issue po na yan mga kababayan.